Puntahan muna natin ang Davao City, particular dyan sa KOJC compound, kung ano na ba ang pangyayari dyan matapos nga ang pagkubkob ng PNP sa loob ng mahigit 2 linggo kasama si Paul Montibon. Paul, maayong buntag. Maayong buntag, mga kapartner, magandang umaga, mula Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mga kapartner, sabi na natin, ito ay panahon ng pag-inom, healing, at panahon ng restoration o pagpapanumbalik. Dito sa pagpapanumbalik, mga kapartner, alam natin na pag-inom ay talagang dito sa lugar na ito, sa labas ng gate ng KOJC, ay nakabarikado na ang mga kapulisan na yan dito. Talaga namang nakakatakot, nagdulot ng trauma sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa loob ng KOJC compound. Pero matapos nga ang 16 na araw na iligal na pagtutukob ng mga kapulisan sa tahunan ng Torre, ay eto na at unti-unti na natin ipinabalik ang ganda, ang kulay, sagana dito sa loob ng KOJC compound. At ito nga ang mga kapatiran natin, na mga young people, mga missionaries, ay tulong-tulong na sila ngayon sa paglilinis para mawala, malinis natin yung mga bakas ng pang-aabuso ng mga kapulisan. Ito ay dito mismo sa 16 na araw na kanilang paninirahan dito sa loob ng KOJC compound. Nasa labas pa lang tayo, pero puntahan natin ang loob ng compound, mga partner, kung saan at nagkakaroon na tayo ngayon ng bayanihan sa paglilinis sa buong lugar, mga kapartner. Ang ganda talaga ng gate natin. Welcome! Ayan. So, andito tayo ngayon, mga kapartner, sa loob na ng KOJC compound. At nakikita na rin natin ang ating mga kapatiran na naglilinis sa sahig, kung saan dito nga yung mga kapulisan ay nanirahan, nag-stay dito ng ilang araw. Oo, na nagdulot ng takot at trauma sa mga kabataan, lalo-lalo na. So, tuloy, bahagi ito ng pagtuturo sa atin ni Pastor na dapat excellent, malinis ang lugar. Pero dahil nga nabalakura, dahil nga kailangan natin maibalik ito sa tamang ayos, mga kapatid. Okay, say hi. I love you, Mom! We miss you! Mga masasayang mga na KOJC compound, mga kapartner. So, isa sa mga exciting part ngayon na pupuntahan natin ay yung lugar, yung napakagandang garden natin dito sa loob na tinulugan ng mga kapulisan na walang ligo, walang palit-palit ng damit. Pero ngayon, makikita natin ang pagbabalik ng luntiang lugar dito sa loob ng KOJC compound, mga kapartner. So dito, ito ang JMC building na kung saan dito rin tayo nagkaroon ng pagtitipon noong kahapon na sinabi nila na kukubkubin na tayo. Pero dahil sa power of prayer, mga kapartner, ay natapos din ang lahat, mga kapartner. So dito, halos daan-daan yan, mga kapart. Lahat sa buong mundo nakakita. Halos daan-daan yan ng mga kapulisan ang nakahilata dito. Pinag-aalis nila pag sila ay pupunta dito, natutulog, pinag-aalis nila ang kanilang mga sapatos, mga medyas. Nako, para sa lahat ng mga nag-aalmusal ngayon, pasintabi ho, dahil hindi po talaga namin kinakaya minsan pag kami ay dumadaan dito sa gabi, umaga, dahil kakaiba yung amoy na itidudulot ng paninirahan ng mga kapulisan dito. Pero heto, unti-unti na natin ibinabalik ang lugar ng Kingdom of Jesus Christ compound, mga kapartner. Ayun. Paul? Napakapayapa. Ka Eric. Natutuwa po ang buong sambayan ng Pilipino na na-survive
ng ating mga kapatid na kapwa Pilipino ang dilubyo na idinulot ni Marcos Jr. at ng kanyang mga pulis na ginamit dyan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. You made the country realize that there are other ways to face oppression, tyranny, and evil. At yun ay pinakita ninyo sa pamamagitan ng walang humpay na panalangin. Faith to God and faith to the belief na kayo ay magkakaroon ng relief sa matinding krisis na kinaharap at kahirapang dinanas ninyo for almost 16 days or over 16 days. Pangalawa, sa panalangin, ang tuloy-tuloy na pagbubunyag. Information became a weapon. Third, Paul, is yung inyong paniniwala sa legal process. Idaan pa rin sa legal at hindi karahasan. So panalangin, pagbubunyag through information, pagsalig sa legal na proseso, at yung pang-apat, yung inyong payapa na pagtindig sa inyong mga karapatan in spite of the violence and abuses and brutalities na dinanas ninyo ng ating mga kapatid dyan. Lalo na po, ang first 48 hours ay nakita ko po yun. How you stood the ground in prayer and solidarity in facing so brutal forces na hindi ko maubos maisip na ang sinasaktan at dinadahas ng pulis ay mga sibilyan na hindi naman dapat target sa serving ng warrant of arrest. Even ang pagkamatay ni Brother Edwin, I was only a ruler away sa gilid niya habang nire-revive siya ni Dr. Libong Kugon at ng mga medical staff ng KOGC. Hindi ko makalimutan yon. Habang ang mga pulis ay nakatunghay lang, walang reaksyon, ginagapos pa nila ang ambulansya para magdala kay Brother Edwin. All of this na ipakita ninyo na may pamamaraan pala sa pagtutol at paglaban, pushing back the evils and wickedness of a wicked government the way we are now experiencing under Marcos Jr. Congratulations sa inyong solidarity of faith to the Almighty Father and to your discipline as instilled by Pastor in your training and in your upbringing and nurturing sa Kingdom of Jesus Christ. Saludo ang sambayan ng Pilipino at buong mundo sa inyo. Amen. Eric, ang pag-ibig, pagpapakumbaba, yung humility ay hindi na bago sa Kingdom of Jesus Christ, sa KOJC, mga kapartner. Yan yung parating turo ni Pastor sa aming lahat, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, mga kapartner. Kaya minsan, ito parang tila nakalimutan agad na may oppression, na dumaan sa suppression, dumaan sa political and spiritual persecution, dahil ang pinaka-importante sa amin dito na maibalik yung lugar namin, yung pag-aari namin. Banal ang dako na ito. Grabe ang paggalang, grabe ang respeto, reverence namin sa lugar na ito. Dahil dugo, pawis, buhay ang inalay namin dito sa lugar na ito, na hindi pwede na basta-basta lang babalakuhorain ng sino-sino lang, lalong-lalo na akusasyon lang, aligasyon pa lang. Diba? Ang daming inosente na mga tao ang naninirahan sa napakapayapa na lugar na ito. Napakaganda. Kahit saan ka tumingin, umupo ka, talagang maaliwalas, mapapapakit ka, magpapasalamat ka sa dakilang Ama na ang ganda ng lugar ito. Parang walang kasing ganda na anumang lugar sa Pilipinas, mabilis sa mundo. Napakapayapa. Talagang holy para sa amin ang lugar na ito. Kaya naman, ang ginagawa natin ngayon, bagamat dumaan na tayo doon sa mga kapagsubukan, sa buhay, sa lahat ng mga inosente, na mga missionaries, nananaig pa rin sa amin ang pag-ibig, pagpapakumbaba, at pagpapatawad, mga kapartner. Dahil nga naman, ang Diyos pa rin ang nangunguna sa amin through our beloved Pastor Apollo C. Bulor. We have legal processes, may mga legal tayo na doon sa mga usaping legal. Pero pagdating sa spiritual, na ipakita natin sa buong mundo na hindi tayo natitinag, buo, united tayo para sa iisang kausa. Ang ipagtanggol ang tama, ang ipaglaban ang tama, at iwaksi
ang mali. iwaksi ang mali. Lalong-lalo na dapat na ipakita natin sa buong mundo din ang pagmamahal natin sa Diyos, ang takot natin sa Diyos at pagpapahalaga sa karapatang pantao, mga kapartner. Parang naipakita nga talaga natin ang lahat ng sides, no? Both political, social, spiritual. Nakita kung gaano ka-firm ang KOJC. At dahil yan sa aking pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Kung makikita mo ang lahat ng mga tao na nandito, talagang balik normal, nakatawa lahat, naka-smile lahat, dahil nabalik sa amin ang lugar namin na dapat sa amin lang ito, mga kapartner. Pero dahil din sa pag-ibig ni Pastor, binuksan ang lugar na ito para sa kaligtasan naman ng lahat ng mga kaluluwa sa buong mundo. And the message of the appointed son, mga kapartner, has been echoing not only here in the Philippines, through social media, internet, at sa buong mundo. Kaya sabi nga ng mga leaders natin dito, umalis man ang mga tao dito na nagsilbi nating mga bisita, kasi hindi naman lahat masasama, yung iba na pagtutusan lang, pero yung mga salita ni Pastor, siguradong naipunla na sa puso at isip nila hanggang pag-uwi sa kanilang trabaho, pagbalik doon sa kanilang pamilya, siguradong naipunla na yan, mga kapartner. So, Pastor, maraming salamat. Kunin ko na rin ang pagkakataon, Brother Eric at Mar and Franco, in behalf sa ating lahat, no. Maraming salamat, Pastor, sa muling pagsasakripisyo ng buhay po ninyo para sa aming lahat. So, kung hindi po talaga dahil sa inyo, Pastor, grabe, hindi namin alam kung saan kami ngayon, dahil kakaiba yung trauma talaga na itinulot kahapon, dahil nga alam naman natin, nakuha natin ng information na aalisin tayo dito, saan tayo pupunta, saan pupunta ang mga matatanda, saan matutulog ang iba pa, kasi ito na yung bahay natin, dito na tayo nakatira, dito na tayo kumakain, dito tayo nagsasamba, pero lahat yan nalampasan natin, mga kapartner. Salamat sa Ama through the Son, dahil heto nananatiling na ipakita natin na matatag tayo, iisa, buo at nananindigan sa tama, mga kapartner. Ayan, at kung di ako nagkakamali, maliban dyan sa loob ng malapit sa JMC at sa Cathedral, pati abot doon sa hangar, no, sa Kingdom area, nakikita ko marami din tayong mga footages and mga pictures na nakikita natin dito sa ating monitoring, pati sa 18, no, area ay talagang ano, kasi mahigit 20 hektarya ang KOJC compound. Ilan lang yung mga yung nakikita natin na ngayon. Meron pa dyan doon sa mismong Kingdom area, malawak din yun. At pati yun, ginawang barracks, ginawang boarding house nitong mga police. Komportable na sila, ka-Eric, kasi mapapansin namin, pag pumasok sila dito sa 18 na gate, meron yung scanner, di ba? Nakikita namin kung anong laman ng kanilang mga bag. Yung mga tawag nun, yung duyan. Marami sila mga duyan at kung ano-ano pa, mat, di ba? Tapos pag iikutin mo yung Kingdom area, makikita mo dyan, mga pulis. Na yung minsan, ang mga missionaries at mga members nga, hindi ka pwedeng dyan, makapagsuot ng shorts habang naglalakad. O Isa yan sa sando, mga chinelas. Oo. Pero makikita mo dyan sa paanan lang ng Kingdom, nandyan maraming mga pulis na hindi naman nakahimlay. Nakahiga, 'di ba? Nakahiga kung wala silang mga ibang trabaho, andun lang sila, no? So talagang lahat ng mga areas na 'yan at kalunos-lunos yung iba pa, hindi ko lang pasintabi lang sa mga kumakain. Napakarumi nung iniwan, lalo na sa basement area na sa ilang araw nila, basement area ng Jose Maria College. Talagang kumbaga napakadumi, talagang binalahuran nila yung area. Ayoko na lang i-describe na yung anong iniwan nilang mga dumi doon. Basta kadiri yung at pati yung sa iba pang mga lugar dyan, kasi maraming mga sulok-sulok dyan po sila nakastay, no? Ang mga pulis habang sila ay andyan nga sa KOJC. Talagang yun po yung sinusuyod ngayon
hindi ito magkakasya sa isang buong araw. Talagang susuyurin yan at syempre gagaya nung kasi na-desecrate yan, malala natin yung ano din sa panahon na naglagay ng blessed oil para ulit yung lugar. Paul? Yung una yun, yung June 10, no? Yes, June 10. At Ito, malawakan na rin ito. Kanina may instructions or lamentations si Pastor Kibuloy kay Attorney Torion na the way the Cathedral Center has been desecrated, Yes. mukhang hindi kakayanin yung... Kasi mismo si Pastor na nanguna doon sa pagtatayo, early 90s pa yon. Yes, Paul, nandyan ka na Paul, sa nandyan ka pa? Kingdom area. Ayan. Yes, nandito na ako sa may Kingdom area, mga kapartner. At itong lugar na ito dito, dati marami din na mga pulis ang nakatambay dito. Nakatulog, nakahiga. Medyas lahat-lahat. Pero ito ngayon, tila nararamdamin din natin yung mga bulaklak ay medyo natutuwa-tuwa na ngayon dahil nakakahinga-hinga na sila. Fresh air ang kanilang nararanasan na ngayon. At doon ay makikita natin, sa baba naman nito ay papunta na yun ng Har, mga kaparty. Sinasabi mo, Admar. At sa may daan ay tuloy-tuloy na rin ang pagbubuhos ng tubig, pagbabras ng daan dahil lahat yan dapat ng mga dinaanan ng mga kapulisan na ito kung saan sila naglagi ay dapat linisin. Dito sa may gilid, makikita natin mga kapartner, bahagi din ito ng Kingdom, mga kapartner. Nakikita natin yung mga kapatiran natin dahil yung portion na yan, diyan din nagtambay sa loob ng 16 days ang mga kapulisan. Diyan natutulog. Nakikita natin yung kalat ng kanilang mga pinagkainan, yung kanilang mga damit kung saan-saan isinasampay, mga kapartner. So ngayon, kailangan natin baguhin yan. O yan, tuwang-tuwa ang mga kasamahan natin. Nililinis, binabras, winawalis lahat ng mga areas na yan, mga kapartner. So, sabi mo nga, Admar, napakalaki ng lugar na ito. Franco and Eric, nakailang beses na rin kayo nakabisita dito. Talagang hindi kaya siguro ng isang araw, pero grabe. Tinuruan din tayo, Pastor, na kahit ang pagpapatayo ng isang gusali ay kaya natin gawin sa loob ng isang buwan lamang dahil sa pagkakaisa ng lahat ng mga kapatiran ho natin. So hindi imposible at babalik rin eventually ang ganda muli ng lugar na ito na ipinagmamalaki natin hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. At ngayon, nakita ng lahat ang ganda talaga ng lugar na ito sa totoo lang. Ngayon, unti-unti nating ibabalik to sa dating ganda, mga kapartner. So, medyo pag inikot pa natin to, baka lumiit pa yung tiyan ko dito. So, basta ang pinaka-importante, salamat sa Ama. Thank you, Pastor, for the sacrifice, for the greater love para sa aming lahat. At ito, para sa inyo to, Pastor, muli ating ibabalik ang ganda ng lugar dito sa KOJC compound, mga kapartner. So yan ang munang maging update natin mula dito sa KOJC compound, Davao City. Back to studio, mga kapartner. Maraming salamat si Paul Montibon live mula dyan sa KOJC compound sa Davao City.